Nagsisimula ang pelikula sa isang pabrika sa Pransya kung saan sumalakay ang ilang manggagawa sa opisina ng may-ari para sa katarungan. Iniutos nilang aminin niya ang responsibilidad sa aksidenteng ikinasugat ng maraming manggagawa. Gayunpaman, tumanggi ang mayabang na may-ari na aminin ang kasalanan at tumangging magkompensya sa pinsala. Aswar na rin sa mga manggagawa sa pabrika at nagsisimulang magdulot ng gulo sa opisina. Binaboy nila ang lugar ng makabaligtad at hinahawakan ang may-ari. Agad dumating ang pulisya, ngunit hindi napigilan ang galit na karamihan. Isa sa mga manggagawa, Michael, ay sobrang galit na siya ay umakyat sa ibabaw ng isang pulis at nagsimulang hampasin ito. Hindi magiging pangunahing tauhan si Michael dito. Nalaman niyang biktima rin ng aksidente ang kasintahan niyang si Karen at sinusubukan niyang makuha ang katarungan para sa kanya. Ngunit agad siyang napigilan ng ibang mga pulis na pigilan siya at dakpin siya para arestuhin. Pagkatapos ay tumalon ang pelikula sa ilang buwan mamaya kung saan nakikitang nagre-relax si Michael sa bahay. Mukha yata nagkamali ako. Siya ay pinalaya mula sa bilangguan, ngunit di pinayagang umalis sa lungsod. Palagiang isinasagawa ang pagsubaybay sa kanyang kilos gamit ang ankle monitor. Hiwalay na rin si Michael sa kanyang asawa. Si Elise ay nakatira kasama ang kanyang kasintahan. Siya ay nasa kama pa rin dahil sa pinsalang nakuha mula sa aksidente. Ipinakilala sa atin ang anak ni na Michael at Elise, si Selma. Isang masayahing babae noon na bago ang kanyang buhay dahil sa diborsyo ng kanyang mga magulang. Siya ngayon ay malayo sa kanyang mga kaibigan at laging malamig ang ugali sa iba. Isang araw sa klase ng pagmomotor, napansin ni Selma ang mga kaibigan na nanonood ng video ng pag-aresto ng kanyang ama. Nagtawanan sila at nagbiro tungkol sa pangyayari. Nagagalit si Selma at kinuskos ang tae ng kabayo sa mukha ng kaibigan. Magdala ng tae ng kabayo sa bulsa sakali mang kailanganin. Dahil sa kanyang mga aksyon, ang kanyang ina ay pinaimbita sa opisina ng punong guro. Sinasama ay mariing binalaan na kung hindi siya magbabago ng kanyang ugali, siya ay matatanggal sa paaralan. Nang gabing iyon, pumunta si Sama sa bahay ng ama niya para mag-weekend. Habang nanonood siya ng telebisyon, natutunan niya na ang Latin America ay nakararanas ng ulan na 100 beses mas acidic kaysa karaniwan. Ito ay sanhi ng mga tao ng pagbabago ng klima at polusyon. Sinira ng ulan ang mga rainforest, pinatay ang libu-libong hayop. Mga siyentipiko ay naghuhula na ito noong 0027Y panahon na lamang bago marating ang hilagang hemisperyo. Nabighani si Selma sa balita, ngunit isinara ng kanyang tatay ang telebisyon. Pinayuhan siya na huwag maniwala sa ganitong kalokohan. Nagmamakaawa silang iboto mo si Trump, mahal. Isang gabi, habang siya ay natutulog, biglang umpisang umuulan. Elise, napagtanto niyang iniwan ng anak ang bintana bukas kaya isinara niya ito at inilagay ang tuwalya sa sahig para umabsorb ng tubig. Nang hindi niya nalalaman, ang kulay ng tuwalya ay nagbabago na nangangahulugang acidic ang tubig. Humihinto ang ulan kinabukasan, ngunit maulap at malungkot pa rin. Sa ngayon, may ilang insidente na ng pagkakasugat dahil sa ulan, kaya't ang bansa ay nasa mataas na pag-iingat. Kapag binasa ni Elise ang balita, nag-aalala siya para sa anak niyang kakalabas lang patungo sa paaralan. Sinusubukan niyang kontakin ang kanyang telepono, ngunit walang nangyayari. Walang ibang opsyon, makikipag-ugnayan ang pulisya sa dating asawa na si Michael at ipinaalam ang sitwasyon. Nag-aalala rin ang huli, kaya't nagpa siya silang pumunta sa paaralan ni Selma ng magkasama para sunduin. Pagdating nila sa paaralan, nalaman nilang ang mga mag-aaral ay nagpunta sa pagmamaneho ng kabayo. Hindi sila takot sa ulan. Natatakot sila dahil hindi nila alam na nagbabayad sila para doon. Ang duo ay agad na nagmadali patungo sa lokasyon, ngunit daan-daang iba pang mga magulang ang naghihintay din na kunin ang kanilang mga anak na nagdulot ng traffic jam. Lumabas si Elise mula sa truck, napansin ang madilim na ulap sa itaas, kaya nagtulungan sila ng kanyang asawa na lumayo sa kalsada at magmadaling tumawid patungo sa kanilang anak. Sa ibang lugar nakikita si Selma at ang kanyang kabayo na mag-isa sa gubat. Alam niyang siya ay masamang rider, kaya iniwan siya ng kanyang mga kaibigan. Sa ganoong oras, ilang patak ng ulan ang pagbagsak na nagdudulot sa pagkasunog ng mga sanga at dahon sa lupa. Ito rin ay nakakaapekto sa kawawang kabayo at nagsisimulang tumakbo ng takot. Sa labas ng gubat, napagtanto ng mga magulang na hindi makakapasok ang truck kaya't nagpasya si Michael na maglakad na lang. Sa kabutihang palad, nakita niya si Selma habang lumalabas ito ng nasa gubat mag-isa. Ang dua ay sumilong sa malapit na sambahayan bago magsimula ang malakas na pag-ulan. Gayunpaman, lumalabas na hindi ligtas ang lugar dahil may ilang patak ng asidong ulan mula sa kisame. Nagpadala ito kay Michael sa pagkabahala, kaya't agad niyang tinawagan ang asawa upang ipaalam ang kanilang lokasyon. Sa kabila ng malakas na ulan at mababang visibility, nakarating pa rin si Elise sa kabayo. Pagkatapos nito, sumakay ang pamilya sa truck at lumayo sila doon. Sa daan, narinig nila ang nakakatakot na hiyaw ng mga taong nasusunog ng ulan hanggang sa kamatayan. Sa huli nakarating sila sa pangunahing highway, ngunit naipit ito sa trapiko. Ang kanilang mga truck ay unti-unting nasisira dahil sa ulan. Alam ni Elise na wala silang masyadong oras kaya't bumabasag siya ng ilang mga sasakyan. Sa isang punto, kanilang likod,
Biglang bumukas ang pinto at isang sugatang lalaki ang pumasok. Ngunit itinulak siya ni Michael at sinara ang pinto. Maaring makatulong iyon sa lalaki pero ano pa man. Nakakita si Elise ng puwang at umalis ng mabilis na umaatras, halos makaiwas sa kalamidad. Ilang oras mamaya tumigil na ang ulan at nakita namin ang pinsala na idinulot nito. Maraming tao ang nakahandusay sa kalsada. Nasunog at natunaw ang ilang bagay nang hindi na maaninag. Samantalang patuloy pa rin sa daan ang pamilya, naghahanap sila ng paraan para lumisan sa bansa. Ngunit nasira agad ang kanilang truck dahil sa pinsalang tinamo nito mula sa asido. Pinipilit nito ang pamilya na humanap ng kanlungan para sa gabi sa isang iniwang bahay. Nakakagulat, ang lugar ay naidekorasyon para sa birthday party pero hindi natuloy. Natagpuan din nila ang isang pusa na kumakain mag-isa ng birthday food. Sinubukan ni Selma na haplusin ito, ngunit pinigilan siya ng kanyang ina. Maaring maging acidic ang balahibo nito. Samantala, natagpuan ni Michael na umaagos ang tubig, ngunit hindi siya sigurado kung ligtas itong inumin. Iniisip niya saglit at napagpasyahan subukin ito sa pusa sa pamamagitan ng paglagay ng ilang, "Ay Diyos, lagay kaunting tubig sa bowl." Ang buong pamilya ay sosyopatiko. Gayunpaman, hindi gusto ni Selma ang ideya, kaya New 002070 agad niyang itinapon ang laman ng tasa sa lababo. Nakatuklas si Elise ng ilang bote ng tubig at salit-salitang umiinom ang pamilya ng kaunti-kaunti. Sa huli, kumain sila ng pagkain mula sa ref at tinakpan ang kanilang mga paa ng tinfoil. Ito ay nagbibigay ng pansamantalang ginhawa mula sa kanilang kinakaharap na katastropikong sitwasyon. Sinundan ni Michael ang mangkok mula kanina at namangha ng matuklasan na ito'y natunaw. Ibig sabihin ng tubig sa gripo ay hindi ligtas inumin. Ito ay pareho lang na ligtas tulad ng isang baso ng Coca-Cola. Ilang oras mamaya off ang mga magulang ngunit hindi makatulog si Selma. Upang gawin ito dahil sa tunog ng mga patak ng ulan sa labas, ayon sa mga mangyayari, muli na namang umuulan at may ilang patak na tumatagos sa bubong. Ang ilan sa kanila ay pumunta upang suriin ang tupa, subalit natuklasan itong duguan at wala ng buhay. Lubos siyang nagalit at nagmamadaling bumalik sa ina para sa ginhawa. Sa umaga, huminto ang ulan at naglakad ang pamilya. Natagpuan nila ang libu-libong iba na katulad nila, desperadong umalis sa bansa. Matapos ang ilang oras ng paglalakbay, nakarating sila sa isang tulay kung saan ang pulis ay pinapadaan lamang ang ilang tao dahil sa kaligtasan. Ang galit na tao ay tila hindi interesado at patuloy na itinutulak. Sa gitna ng kaguluhan, itinulak si Elise papalayo at hiwalay sa kanyang pamilya. Ngayon siya naman ang dapat tawirin ng tulay kasama ang iba pang tao. Sinabi ni Elise sa mga pulis na di niya kaya nang wala ang pamilya pero hinihiling siya magpatuloy. Saklap, habang siya ay umaabot ng kaunti pa, biglang nagumpisa ng bumagsak ang tulay. Maraming tao ang biglang natangay ng labi nila ng debris habang ang iba naman ay nalalaglag sa stampede. Si Elise ay gumagawa ng lahat para makarating sa pamilya, ngunit naipit siya sa magulong karamihan. Nang magiba ang bakod sa likuran niya, siya ay nahulog sa tubig kasama ang ilang iba pa. Nagdudulot ito ng pagkasunog at pagtunaw ng balat niya at siya no 0027NY sumisigaw sa takot. Nang makita ni Selma ang kanyang inang nahihirapan sa tubig, siya no 027Y agad na nagmadali upang tulungan, ngunit pumasok si Michael. Pwede lang manood ang duwag habang si Elise ay dumaranas ng matinding paghihirap sa tubig. Pagkatapos ng pangyayari, inaalalayan ng militar ang mga tao palayo sa lugar sa kanilang mga truck. Dinala sila sa baraks ng hukbong sandatahan, binigyan ng pagkain at tirahan. Ginamit ni Michael ang pagkakataon upang makipag-ugnayan sa kanyang girlfriend at nag-usap matapos ang sa umaga pinaghiwalay ang mga sibilyan sa mga grupo at iniload sa mga truck. Dadala sila sa kagubatan kung saan kailangan nilang magpatuloy maglakad. Pinangungunahan ng mga opisyal ng hukbong sandatahan gamit ang pulang ilaw upang hindi sila maghiwalay. Mang ilang oras, ang mga ulap ay simula ng magpakita muli at ito ay nagdudulot ng panik sa lahat. Nagsisimulang tumakbo ang mga tao upang iligtas ang kanilang mga buhay. Ngunit patuloy na nadadapa si Selma sa nerbiyos. Ginagawa ni Michael ang makakaya para magpatuloy sila, ngunit nagpapabagal ito at sila ay nahahati sa iba pang grupo. Swerte nila, nakakita sila ng tunnel malapit at dito nagtanan bago magsimula ang ulan. Nag-navigate ang dalawa sa madilim na silid, ngunit nagkaroon ng trahedya nang madulas si Michael at mahulog sa sahig. Ang asidong kahalumigmigan ay nagdudulot ng panghihina ng binti at matinding sakit. Gayunpaman, nagpatuloy silang naglakad hanggang sa silayo 0027Y lumabas ng lagusan. Tumigil na ang ulan at bumaba rin ang mga ulap. Ang ama at anak ay naglakad ng ilang oras hanggang sa matagpuan ng ilang bahay. Sinubukan ni Michael tumambol sa isa sa mga pinto para makapasok, ngunit walang tugon. Ito ay kumukuha ng natitirang lakas niya at nauuwi siya sa pagbagsak sa sahig dahil sa pagkapagod. Nakakita nito, si Selma ay nagmadali patungo sa kanya at nagsimulang sumigaw ng tulong. Pagmulat ni Michael, napagtanto niyang nasa bahay siya ni Deborah. Siya ay isang striktong babae kasama ang kanyang munting anak. Si Deborah ay nagbibigay ng bottled water at sariwang damit kay Michael, ngunit tumanggi siyang magbahagi ng pagkain dahil kailangan din niya. Nang magdaan, napansin niya ang mga pader na may mantsang dulot ng asido. Nakakita siya ng aparatong nakabalot sa plastik at sinubukang hawakan, ngunit pinigilan siya ni Deborah sa two-chat.
Nagpahayag ang babae na ang aparato ay ginagamit para sa dialysis treatment ng kanyang anak, ngunit minsan hindi sila makakaakyat dahil sa nag-leak na bubong. Nang malaman ni Miguel ang tungkol dito, kusa niyang dinala ang aparato sa ibaba upang ligtas na makapag-dialysis ang bata. Si Deborah ay nagpapasalamat sa tulong niya kaya pumayag siyang finally magbahagi ng pagkain sa kanila. Parang maisumakte, yon. Sa gabi, natulog ang ama't anak sa garahe dahil naniniwalang mas ligtas doon. Ngunit kapag nagpatay sila ng ilaw, isinasara ni Deborah ang kanilang pinto mula sa labas. Pumunta siya sa kanyang anak at humiga sa tabi nito, naghihintay sa darating na hindi maiiwasan. Bumubuhos ang ulan at nagsisimulang tumulo ang tubig sa bahay. Nagsisimula ng matunaw ang mga gripo at kawad na elektrikal habang may lumalabas na maasim na usok mula sa iba't ibang butas. Sa ibaba, biglang nagising si Michael at si Selma at napagtanto na ang bahay. Nabubuksan apartamento, subukan buksan pintuan ngunit nakakandado sa labas. Si Sama ay ayaw umalis sa kanyang mga kaibigan kaya't siya'y sumisigaw para sa kanila. Ngunit agad siyang inilayo ng kanyang ama habang ang bahay ay nagugunaw. Sila dua pagkatapos pumasok sa kotse ni Deborah. Mula roon, mahirap para kay Michael ang pagmamaneho dahil halos wala nang makita at nag-uumpisa ng maglaho ang kotse. Ngunit sa anumang paraan ay nailabas niya sila mula sa bagyo ng ligtas. Matapos ng oras at oras ng pagmamaneho, sila ay dumating sa isang bukirin at tumigil ang ulan. Nanginig na si Selma at nagtanong kung saan sila pupunta, ngunit hindi rin alam ni Michael kaya't sumigaw siya sa kanya sa frustration, "Mahal, hindi ko alam kung anong nangyayari sa biyahe na ito." Siya no 0027 may lumabas upang huminga, ngunit nasusunog ng basang damo ang kanyang binti, kaya no 00270 siya no 0027 bumalik. Nang magulat siya, nawawala si Selma mula sa likod na upuan. Siya'y tumakas siya mag-isa, ngunit nahihirapan dahil sa mapurol na lupa. Nang hindi na makayanan ni Selma ang sakit, umakyat siya sa isang istruktura, ngunit unti-unting lumulubog ito dahil sa mapanirang lupa. Sa sandaling tila mamamatay na siya, dumating ang kanyang bayaning ama at iniligtas siya mula sa gusali. Dinala niya ito sa kanyang likuran at dinala sa kanilang sasakyan. Ang mga binti ni Michael ay masunog ng malubha sa proseso at agad siyang nawalan ng malay dahil sa sakit. Sa kabutihan, nang lumingon ang araw, sila ay iniligtas ng isang pangkat at dinala sa ospital. Si Michael ay binigyan ng lunas habang nagtatanong si Selma tungkol sa kanyang pamilya. Nalaman niyang namatay ang girlfriend ng kanyang ama na si Karen ilang araw na ang nakalilipas. Gayunpaman, hindi pa niya sinasabi sa kanya ngayon. Natapos ang pelikula habang si Selma ay pumupunta sa kanyang gumagaling na ama at natutulog sa kanyang mga bisig.